Paalala sa lahat ng mga OFW na huwag gagawing biro ito sa airport. Dahil isang OFW ang nagbakasyon sa Pilipinas at pabalik na sana sa bansang Singapore para sa kanyang trabaho. Pero sa kulungan ang bagsak niya dahil sa pagbibiro nito. At ayon sa statement ng mga pulis, ay tinanong daw ng check-in counter staff ang nasabing OFW kung meron daw bang babasagin sa loob ng kanyang bagahe. At ang sagot ng OFW ay wala naman daw, bomba lang. Sabay bawi nito. Pero tumawag na ng makasamahan ng check-in counter staff at pinahuli ang OFW. Ngayon ay iiyak-iyak siya sa loob ng kulungan. At posible siyang makulong ng hanggang 5 taon at multa na hindi bababa o hindi lalampas sa 40,000 peso. Napurnada ang pagpunta sana sa Singapore ng isang lalaking OFW matapos siyang harangin at hulihin sa Davao International Airport dahil sa bomb joke. Si Jason Amisola sa detalye. Arestado ang isang pasaherong lalaki sa loob ng Davao International Airport matapos itong mag-bomb joke. Nangyari ang insidente noong Mayo 3, araw ng Biyernes. Ayon sa Davao International Airport Police Station, ang nasabing lalaki ay isang 42 anyos na overseas Filipino worker na taga Digos City at papunta sana sa bansang Singapore. Kasi po doon sa sir, joke po yung niya kasi yung kasi sir, yung tanong kasi ng counter, yung sa regular procedures nila, tinatanong kung merong mababasag sa bag. Kali sir, in Bisaya po, tinanong ng counter na kung na ba'y mabuak. Parang ganun yung term niya. So, nag-reply po si passenger na walay mabuak, bomba lang. Anya, umamin pa ang suspect na biro lang niya ito at humingi ng paumanhin sa staff. Pero ito ay parte sa kanilang operational procedures at mahigpit na ipinagbabawal. Dahil dito, agad ipinahuli ang suspect na nasa kustodiya na ng kapulisan. Noong Sabado ay isinailalim na sa inquest proceedings ang suspect nahaharap sa kasong may paglabag sa Presidential Decree 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law. Muli namang nagpaalala ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Davao sa publiko na iwasan ang bomb joke o paggawa ng mga bagay na makapagbibigay alarma sa iba. Mahigpit at seryoso din sila sa implementasyon ng Anti-Bomb Joke Law. Dini sa amo sa kaap wala na nagkulang sa pag-remind na sa mga pasahero. In fact, natay mga public postings diha reminding sa mga pasahero nga bawal ang maghimo og bomb joke in any part of the airport. Hindi naman nakaapekto sa mga biyahe sa Davao International Airport ang nangyari noong Biyernes. Ito ang unang bomb joke incident sa Davao City ngayong taon. Matatandaan noong Enero 2023, isang 59 years old na babaeng overseas Filipino worker na taga Pangasinan ang inaresto ng otoridad matapos mag-bomb joke. Usa ka OFW ang arestado human nga nag-bomb joke samtang gina-check ang iyang bagahe sulod sa Davao International Airport. Ani ang report. Naka-print ng boarding pass. Sa eksklusibong video gikan sa Davao International Airport Police Station, makita ang pag-aresto sa usa ka pasahero sulod sa Davao International Airport niadtong Biyernes sa hapon. Kini human matud pa nga nag-bomb joke ang maong lalaki samtang ina-check ang iyang mga dala sa airport. Ang lalaki giilang si Bruno, dili niya tinuod nga pangalan, 42 anyos nga taga Digos City, Davao del Sur, ug usa ka overseas Filipino worker. Tungod sa itabo, igo na lang kini sa paghilak. Sa investigasyon sa Davao International Airport Police Station, padulong matud pa sa Singapore si Bruno aron mobalik og trabaho human kini nagbakasyon sa Pilipinas. Dihang nag-check-in na kini sa iyang bagahe, gipangutana matud pa kini kung adunay mabuak sa iyang mga gamit. Mitubag matud pa kini nga wala, apan bomba lang. So, gipangutana ni ni counter na, sir, nabay mabuak ano imong bagahe. Then, out of nowhere, nitubag siya, sir, na walay mabuak, ma'am. Actually, statement, wala ni mabuak, ma'am. Bomba lang. So, si counter mismo, dahil gibawi pa niya last, joke lang. Sorry po, niya na siya. So, si counter na mismo, ning-react na si counter. Ning anhin na rin, nagpaanhin na sila o representative nila. Hinoon, wala matud pa kini miresulta sa pagka-delay sa ubang flights. Kaganihang buntag, gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makahinabi ang lalaki. Apan wala na kini muhatag og pahayag. Samtang ana sulod sa prisuhan sa Police Station.
Ilawom sa Presidential Decree 1727, ginabawal ang bomb jokes o false bomb threat. Niadtong Sabado, gipasakaan na og kaso ang sospek. Kung mapamatud-an nga dunay kalapasan sa maong balaod ang usa ka individual, pwede kini mapriso og 5 ka tuig og 40,000 nga multa. Kaya guys, wag nating gagawing biro ang ganitong bagay sa loob ng airport. Paulit-ulit na rin itong pinapaalala sa atin ng ating gobyerno. Ngayon, 5 taon ang posible niyang bunuin sa loob ng kulungan, imbis na nagtatrabaho na siya at kumikita sa ibang bansa. Maging aral sana ito sa ating lahat.